Nagmamadaling nagsuklay ng kanyang buhok si Daisy dahil pupunta ito ng ospital para dalawin ng kanyang lola. Nako, istrikto pa naman ang lola ko. Pag nakita niyang parang sinabugan ng bomba ang buhok ko, paniguradong sasabihan niya ako na magpakalbo na lang ako. Wika pa nito habang nakaharap sa salamin. Nang matapos siya, pumunta na siya sa may sakayan at pumara ng jeep. 10 minuto lang naman ang biyahe kaya hindi siya ganoon napagod. Lola! Nandito na po ang napakaganda niyong apo! Wika ni Daisy nang makapasok siya sa silid kung saan naroon ang lola niya. Medyo napalakas ang boses niya, kaya nagulat si Lola Siding niya. Bumuntong hininga ito at napahawak sa dibdib. Ikaw talagang bata ka at yung bunganga mo. Lola, namiss lang kita. Ayaw mo ba ako dito? Saad ni Daisy habang papalapit sa hinihigaan ng lola niya. Hindi sa ganon. Ayoko lang sa bunganga mo. Agad na pako ang tingin ni Lola Siding sa buhok ni Daisy. Buti naman at marunong ka nang magsuklay. Baka talaga totohanin ko ang sinabi kong dadaling kita sa parlor at ipapakalbo na kita. Napaismid si Daisy. Busy kasi ako lagi, Lola. Kaya minsan nakakalimutan ko na magsuklay. Tapos timing pa talaga na nakikita mong ganun ang kalagayan ng buhok ko. Maliwanag ng dalaga. Anyway, kamusta ng pakiramdam mo, Lola? Si Auntie, hindi ba siya nagbabantay sa inyo ngayon? Nasaan na siya? Nagrarason ka pa talaga, Daisy. May pinagkaibang hindi nakapagsuklay dahil busy sa tamad talaga magsuklay. Ay, pumuntong hininga na naman ang lola niya. Ayos naman ang pakiramdam ko. Pwede na akong lumabas bukas, sabi ng doktor kong gwapo. Si auntie mo naman inaasikaso yung mga papeles para wala na tayong bayaran sa mga hospital bills. Tumangu-tango si Daisy hanggang sa naalala niya naman ang sinabi ng lola niya tungkol sa doktor nito na gwapo raw. Nakailang bisita na nga ako rito pero hindi ko pa nakikita ang doktor ng lola ko. Saad ng utak ng dalaga. Lola, nasaan ang doktor mo ngayon? Baka naka-duty o nasa opisina niya. Bakit mo natanong? Magpapadoktor ka na rin ba dyan sa utak mo? Pabirong wika ni Lola Siding. Lola naman hindi pa sira ang utak ko. Napanguso na lamang si Daisy. Inayos niya muna ang damit ng lola niya at pinagbalat ito ng prutas. Ilang sandali pa ay tumingin si Lola Siding sa pinto ng silid nito. Doc! Tawag ng lola niyang dalaga. Dahan-dahan namang lumingon si Daisy sa pinto. Hindi na malaya ng dalaga na halos lumuwa na pala ang mata niya at muntikan pang tumulo ang luha niya nang makita niya ang doktor. Doktor ba talaga to? O anghel? Tanong ng utak ng dalaga. Kung hindi pa tumikim ang doktor, ay hindi babalik sa katinuan ng dalaga. Umupo agad si Daisy ng maayos. Good morning, Doc! Masiglang bati niya rito. Ngumiti ang doktor sa dalaga. Ay, Pumaling ang tingin nito sa matanda. good morning po. Kumusta na pakiramdam niyo, Lola? Parang baliw nang umingiti-ngiti si Daisy dahil sa narinig. Ibig sabihin ba nito, itinadhana kami? Kaya pala excited akong pumunta rito kanina kasi makikita ako ng future husband ko. At dahil nakita ko na siya, hindi ko na siya pakakawalan pa. Saad na naman ang makulit niyang utak. Habang nag-uusap ang lola ni Daisy at ang doktor nito, si Daisy naman ay napako ang tingin sa gwapong mukha ng doktor. Dadalawin pa naman kita dito bukas, Lola. Kumain po kayo ng marami at huwag niyong kalimutang inumin yung mga gamot na nireseta ko sa inyo. Salamat, Doc. Magpapaalam na sana ang doktor nang biglang magsalita si Daisy para pigilan ito. Dadalawin mo rin ba ako bukas, Doc? Biro lang. Daisy nga pala, apo ni Lola Siding. Tipid na ngumiti ang doktor. Nice to meet you, Daisy. I'll get going, Daisy. May pasyente pa ako naghihintay sa akin. Walang nakakakilig sa sinabi ng doktor pero ngiti na ngiti ang dalaga. 5 minuto pa ang lumipas nang makalabas ang doktor pero nakangiti pa rin si Daisy. Anong ngiti-ngiti mo dyan?
Pansin pa ng lola sining niya sa kanya. Kanina ka pang ngumingiti-ngiti. Para kang ewan iha. Mabuti na lang at apo kita. Kulang na lang talaga iisipin ko nang nababaliw ka na. Muling bumalik sa katinuan si Daisy. Ah, bakit kasi ang gwapo ng asawa ko? Ang sarap pa sa tenga ng boses niya. Nakakaantok na, nakakapanghina. Napailing na lamang si Lola Siding niya. Kikilala pa nga lang sa iyo naangkin mo na agad. Ay nako, mabuti pa't umuwi ka na lang. Lola naman hindi pa ako nag-iisang oras dito, pinapauwi mo na ako. Hindi mo yata ako tunay na apo Katabi lang ni Lola Siding si Daisy sa kama na kinauupuan niya, kaya madali niyang naabot ang balikat nito para paluin. Kung ano-ano naman talagang pumapasok dyan sa isip mo. Kung ano-anong pinagsasabi mo. Tapatin mo nga ako, apo. Nag-umagahan ka na ba? Parang gutom ka pa Pati utak mo gutom na rin. Napanguso si Daisy sa narinig. Sanay na ang dalaga na ganun sila mag-usap ng lola niya. Bardagulan palagi. Hindi po ako gutom, Lola. Sa katunayan, sobrang busog ako. Busog na busog dahil nakita ko ng gwapong mukha ng asawa ko. Huwag niyo po akong babarahin Ngumiti siya sa lola niya sabay himas sa kamay nito. Para may mala Diyos at Diyos sa kayong apo sa tuhod, tulungan niyo na lang po ako mapalapit sa kanya, Lola. Ewan ko talaga sa yung bata ka. Huwag mong guguluhin ng doktor. May pagbabanta sa boses ni Lola Siding niya. Nanatili muna sa ospital ang dalaga buong araw para samahan ng lola niya at asikasuhin na rin ito habang busy ang kanyang auntie. Kinabukasan, napangiti ang dalaga nang makitang papasok ang doktor sa silid. Hinayaan niya munang kausapin ito ang lola niya. Magpapaalam din ako mamaya. Wika ng isip niya. Naistatwa siya sa kinatatayuan niya nang mag-angat ng tingin sa kanya si Doc Arkin. Oh my gosh! Don't tell me, nagandahan na siya sa akin at jojowain niya na ako. Mahinang bulong niya. Medyo malayo siya kina Arkin, kaya sigurado siyang hindi nito narinig ang sinabi niya. Sinadya niyang magpahuli nang papalabas na sila sa silid para matsyempohan niya si Arkin. Tama lang din at nasa unahan niya ang doktor at tumalikod na ang auntie at lola niya. Doc Arkin! Mahina ngunit malambing niyang tawag sa doktor. Agad itong lumingon sa kanya. Ano yun, Daisy? Umakbang muna ng ilang beses si Daisy papalapit sa binata bago nagsalita. Maraming salamat po sa pag-aalaga sa lola ko. Mauuna na po kami. Pinasa ng dalaga ang labi niya ng kanyang sariling laway habang nakatingin siya sa mapupungay nitong mga mata. Magsasalita pa sana si Arkin nang nakawan ito ni Daisy ng halik sa pisngi na ikinabigla nito. Bye, Doc! Napangisi na lamang si Daisy dahil nag-iwan ng marka ang kanyang lipstick sa pisngi ng binata. See you when I see you! Ani ng dalaga sabay takbo papalayo. Nang makalabas sa ospital ang lola ni Daisy, bumalik naman siya sa trabaho niya. May sarili kasing flower shop ang dalaga at siya rin ang namamahala noon. Makaraan ng 2 araw, bumalik na sa trabaho si Daisy. Abala siya nag-aayos ng mga bulaklak na nakadisplay sa labas ng shop habang ang 2 niyang trabahante ay abala rin sa paggagawa ng bouquet. Ma'am! Tawag sa kanya ni Tisoy. Ano yon? Inabot ni Tisoy ang cellphone niya kay Daisy. May o-order daw po, pero ganitong style. Magkano po ang price natin dito? Pansamantalang napatigil ang dalaga sa ginagawa. Tiningnan niya na maigi ang larawan na nasa cellphone ni Tisoy. Medyo mahirap siya pero kayang-kaya niyo naman siguro yan gawin, ano? Oo naman, ma'am. Tumango ang dalaga. Sige, ibigay niyo ng 1,000. May kalakihan kasi siya tapos yung mga bulaklak na gagamitin ang mamahal. Kaya nga, ma'am. So very special naman ang pagbibigyan yan. Mas special ka kung tatapusin mo na yung ginagawa mo ron. Pagkatapos, pwede mo nang simulan yung order sa'yo na maihatid nyo na agad. Teka, kailan ba raw yan gagamitin? Mamaya po agad, ma'am. Nagpaalam na agad si Tisoy sa dalaga dahil marami pa silang gagawin ni Kirin na mga order sa loob ng storage room kung saan din nila iniibak ang mga nagawa nilang bouquet. May kalakihan kasi ang shop ni Daisy kaya walang araw na hindi abala ang 2 niyang trabahante.
Nang matapos ang dalaga sa ginagawa, ay pumasok na siya sa loob ng shop para magbantay sa counter na naiwang bakante dahil kasalukuyan pa ring nasa storage room ang kanyang mga trabahante. Good morning. Pati ng pamilyar na boses nakakapasok lang ng shop. Agad na napalingon ng dalaga sa pinanggalingan nito. Laking tuwa naman niya nang si Arkin pala ang pumasok sa kanyang shop. Good morning, love! Biro niya. Ngumiti lang sa kanya ang doktor. Oh, nice to see you here, Daisy. Agad nakaramdam ang dalaga ng pamumula sa kanyang pisngi. Sabi ko na nga ba, susundan talaga ako ng future husband ko. Saad pa ng utak niya. Halika, love! Ano bang gusto mo? May mga ready-made na kaming mga buki dyan. Anya sabay hila sa kamay ng doktor at dinala niya ito kung saan nakadisplay ang mga ready-made na mga buki. Kung wala ka pang mapili dyan, ako na lang piliin mo, love. Mas ginanahan si Daisy sa pangungulit sa binata dahil hindi naman ito kumontra. Hinayaan nga lang ni Arkin ang dalaga na hilahin siya nito kahit na hindi pa man talaga sila lubusang magkakilala. How much is that one? Tanong ni Arkin habang nakaturo ang hintuturo sa buke na puro Daisy. 450 pesos, love. Ngumiti sabay tango ang binata. Ang mura lang ah. Yes naman, kasi ako ang mahal. Ako ang mahal mo. Hirit pa ng dalaga na ikinatawa ng bahagya ni Arkin. Hawak-hawak pa rin ng dalaga ang kamay ng binata at hindi naman nagreklamo si Arkin tungkol doon. I'll buy it. Pansamantalang binitawan ni Daisy ang kamay ng binata para kunin ang bouquet. Binigay niya ito agad kay Arkin. Tamang-tama naman ang paglabas ng dalawang trabahante ng dalaga mula sa storage room. Nakita ng mga ito na batay tingin ang ma'am nila sa isang customer. Nang mapansin ni Daisy na lumabas ang dalawa, agad siyang ngumiti sa mga ito at tumabi kay Arkin. Asawa ko nga pala, si Arkin! Sabi niya kina Tisoy at Kirin sabay turo sa katabi niya. Ngumiti lang si Arkin. Ma'am, saan mo naman yan kinidnap? Tawang-tawang tanong ni Kirin. Aba, mukha bang kinidnap ko yan? Nakitawa rin si Tisoy. Bigla naman yatang may asawa ka na, ma'am. Nag-rent po ba kayo? Uso pa naman yan ngayon. Magre-rent na magiging asawa. Nagsalubong ang kilay ng dalaga sa narinig. Mukhang pinagkakaisahan siya ng dalawa. Ano yan? Damit na pwedeng rentahan? Hindi niyo ba nakikita ang gwapong mukha ng asawa ko? Narerentahan ba to? Akala niyo siguro hindi kami bagay ha? Sabay na umiling ang dalawa at sabay ring umalis sa harapan niya. Nang makalayo na ang mga ito ay narinig pa ng dalaga ang kanilang tawa. Lagot kayo sa akin mamaya. Pinahiya niyo ako sa asawa ko. Ani ng isipan niya. Bumaling si Daisy kay Arkin sabay ngiti ng sobrang tamis. Uwi ka na ba? Yes, ibibigay ko pa to kay Lola. Sagot ng binata sabay tingin sa bouquet na hawak-hawak niya. Oh, para pala kay Lola yan. Di mo naman sinabi. Eh di sana free na lang. Total, para naman sa kanya eh. Tapos same pa kami ng paboritong bulaklak. Tipid nang umiti si Arkin. It's okay. Hindi naman nagtagal at nagpaalam na ito. Pero hindi pa man ito tuluyang nakakalabas ng flower shop ay tinawag ito ni Daisy at sinabing mag-iingat ito. Nang sumapit ang hapon, naisipan ng dalaga na dumaan sa grocery store para mamili ng mga kakailanganin niya sa bahay niya. Wala sa Pinas ang mga magulang niya dahil parehong nasa abroad ang mga ito. Wala rin siyang kapatid kaya mag-isa lang siya sa bahay. Si Arkin yun ah! Pulong niya nang makita niya ang binata sa labas ng store. Tapos na kasi siyang mamili at pauwi na sana. Sino naman yung babaeng kausap niya? Peke siyang ngumiti habang papalapit sa mga ito at nang makalapit siya ay agad siyang tumabi kay Arkin. Hi miss, I'm Daisy. Ngumiti muna siya, Arkin's wife. Nabigla pa si Arkin sa pagsulpot ng dalaga pero hindi niya ito binara. Hinayaan niya lamang si Daisy. Hi! Pansin ng babae sa kanya at kaagad na bumaling ang tingin sa binata. May asawa ka na pala? Yes po, miss. Magalang saad ni Daisy sa ngumiti na naman. Kausapin ko lang muna yung asawa ko, miss ha. Nagdadalawang isip pa ang babae na umalis pero kaagad na nagsalita si Arkin. Mag-uusap lang muna kami, Kate.
See you around. Saad ng binata. Tumango na lang ang babae at nagpaalam sa dalawa. Hinawayan naman ito ni Daisy sabay sabing, "Ingat ka ha!" Nang makaalis ang babae ay agad na hinarap ni Daisy ang binata. "Hi! Pauwi ka na?" Hindi sumagot si Arkin, bagkus ay hinawakan niya ang kamay ng dalaga at hinila papunta sa gilid ng grocery store kung saan wala masyadong tao. "Bakit mo ako hinila rito, love?" Nakangiting tanong ng dalaga. Pumakawala muna ng buntong hininga ang binata bago nagsalita. Because I want to talk to you. Agad namang sumagi sa isipan ng dalaga ang ginawa niya kanina. Oh, napakagatlabi ang dalaga. Why do you really need to claim me as your husband? I just don't get it. Mahina at mahinahon na tanong ng binata. Simply because akin ka na simula nang mamarkahan kita. One kiss and you're mine. At ayoko na nakikita ka na may kausap kang iba. Pero naiintindihan ko kung magagalit ka sa akin dahil sa ginawa ko, Arkin. Hindi ko naman dapat ginawa yun na ipakilala ang sarili ko bilang asawa mo. Pasensya na, nadala lang siguro ko ng emosyon ko na kaya ako nagawa ang bagay na yon. Sabi niya pa sa mababang tono habang nakayuko sa harapan ng binata. Hindi naman kita pinagbabawalan at mas lalong hindi rin ako nagagalit just because of it. Since I cannot control someone else's emotion. And don't feel sad about it. Dahil sa sinabi ng binata ay dahan-dahang nag-angat ng tingin si Daisy. Mumiti ito. Hindi ka talaga magagalit o maiinis man lang sa akin? Umiling si Arkin kaya mas lalong lumapad ang ngiti niya. But I hope next time, hindi ka basta-bastang sisingit sa usapan at magpapakilala na asawa ko. Kasi baka kung ano sabihin nila sa'yo. Hindi rin natin hawak ang takbo ng utak ng ibang tao. So better be careful. Wika pa ng binata. Naiintindihan naman yun ng dalaga. I'll try. Hey, don't just try. Kailangan mong gawin talaga. Hindi naman yun para sa akin kundi para sa'yo na rin. Natawa si Daisy dahil parang totoong asawa niya talaga ito na pinagsasabihan siya sa mga kalokohan niya. Sige na nga, pero pahingi muna ako ng number mo. Anya at kinindatan pa si Arkin kaya napailing ang doktor. So that's what you want in return, ha? Ibigay mo na kasi, ang damot naman ito eh. Reklamo ng dalaga na ikinatawa ng bahagya ni Arkin. Alright, give me your phone. Anito, sabay lahad ng palad sa dalaga. Agad naman na ibinigay ni Daisy ang telepono niya. Napangiti-ngiti pa ito habang hinihintay si Arkin na matapos magtipa ng numero sa telepono niya. Here. Inabot ni Arkin ang telepono ni Daisy pabalik dito. But don't expect me to entertain you always. Kasi palagi akong busy sa ospital. And I don't do text. Pangiti-ngiting nagtipa si Daisy. That's okay, love. I understand. Pagkatapos tingnan ang numero ng binata ay agad na itinago ng dalaga ang telepono niya at nagpaalam na. Nang makarating sa bahay niya si Daisy, inasikaso niya muna ang mga pinamili niya bago nagdesisyon na magluto para sa kanyang hapunan. Pagkatapos niyang maghapunan ay naalala niyang may numero na pala siya ng binata. Hindi talaga ako matiis ng asawa ko. Baka bukas magkagusto na rin yun sa akin. Mas maganda nga yun para mutual feelings na kami. Umupo siya sa kama niya habang nagtitipa ng mensahe para sa binata. Ilang saglit pa ay nakatanggap siya ng mensahe galing dito kaya agad niya itong tinawagan. Hi love! Nasa ospital ka pa? Malambing niyang tanong sa lalaking nasa kabilang linya. Narinig niya pa ang mga tunog mula sa mga gamit na inaayos nito. Yes, pagkaalis mo kanina, dumiretso ako rito kasi may nakalimutan ako rito sa office ko. Nakapag-dinner ka na? Not yet. Make sure you eat later ha. Pagod ka buong araw, kaya need mo ng food at rest. Thank you, Daisy. Hope you had your dinner there too. Hindi naman nagtagal ay binabana ni Daisy ang tawag dahil may dadalawin pang pasyente si Arkin. Tama lang yung ginawa ko dahil kapag sumobra na rin ako, baka masakal na ang asawa ko, mas lalong hindi na siya magkakagusto sa akin. Lumipas ang isang linggo ay parati nang magka-text at tawagan sina Daisy at Arkin. Hindi sila masyadong nagkikita dahil sobrang busy sa ospital ni Arkin.
Tapos busy rin sa pag-aasikaso ng shop si Daisy. Ngunit hindi yun naging hadlang sa dalaga para marinig ang malaanghel na boses ng binata. Ngayon lang ako nakapagpahinga dahil dinagsa kami ng mamimili kanina. Tapos ang dami pang orders. Halos maubos na nga ang mga bulaklak namin eh. Nakakapagod pero nakakatuwa pa ring isipin na maraming customer. Pagkukwento pa nito sa binatas, nakatawagan niya ngayon. Tinanong kasi siya nito kung kumusta ang araw niya. Mabuti naman kung ganun. What matters is nag-enjoy ka kahit napapagod ka. Hoping you'll find time to rest, Daisy. Huwag din kalimutan na uminom ng tubig to stay hydrated. Yes po. Thank you for the reminders, love. Pero, hindi mo man lang ba dadalawin ang asawa mo rito? Mag-iisang linggo na tayong hindi nagkikita. Nagtatampo na ako. Oh yeah, I'll be there after my duty later. Ibibili ko na lang din ng bulaklak si Lola. Napangiti si Daisy. I'll hang up na muna, okay? See you later. Bye-bye. Sabi pa ng binata sabay patay ng tawag. Hindi makapaniwala si Daisy na pupunta ang binata sa shop niya. Kailangan ko magmukhang maganda mamaya. Sa sobrang kilig na nararamdaman niya, ay tumayo na siya at lumundag-lundag. Hala, pupunta talaga siya. Pupunta ang asawa ko. Lundag pa rin siya ng lundag. Hindi niya na naalalang basa pa pala ang sahig na inaapakan niya na dahilan ng kanyang pagkadulas. Nawalan siya ng balanse at nauntog ang ulo niya sa sahig. Agay ko po! Hilot-hilot niya ng ulo niya. Buti na lang at hindi sobrang lakas ang pagkauntog niya. Nabigla ang dalawang trabahante ng dalaga nang pumasok ang mga ito sa shop at nabungaran nilang nakahiga na sa sahig ang ma'am nila. Mukhang hindi pa maganda ang kalagayan dahil nakapikit at hinihilot ang sariling ulo. Hala, ano nangyari sa inyo, ma'am? Tanong ni Kirin sa kanya. Dali-daling lumapit ang mga ito at tinulungan siyang makatayo. Salamat mga bulaklak! Pasasalamat niya sa mga ito. Umupo na siya sa kanyang upuan pero dama pa rin niya ang sakit ng likod at kirot ng ulo niya. Nag-aalalang napatingin ang dalawa kay Daisy. Ano po kasi nangyari sa inyo at sa sahig niyo na isipang matulog? Biro pa ni Tisoy kaya sinamaan siya ng tingin ni Daisy. Oo nga, ma'am. Nahihilo po ba kayo? Hala, baka nahihilo nga kayo dahil nagdadalang tao na kayo. Sabi pa ni Kirin. Nakangluwing tumungo si Daisy sa mga ito. Dahil lang yun sa kilig kaya nadulas ako. Nagtawanan ng dalawa dahil sa sinabi ng dalaga. Hawak-hawak pa ni Kirin ang tiyan niya dahil hindi nito mapigilan ang pagtawanan si Daisy. Ma'am! Ma'am naman! Kung kikiligin kayo, kiligin lang kayo. Huwag naman sana kayo magpapakamatay. Natatawang saad ni Kirin. Shut up! Para kang ang piniprito kapag sinasabihan ka ng I love you ng girlfriend mo eh. Saad ni Daisy kay Kirin. Hindi na nga natin pagtatawanan si ma'am. Baka hindi na tayo pasahurin, Kirin. Lagot ako sa asawa ko kapag nagkataon. Sabi pa ni Tisoy, kaya napangisi ang dalaga. Mabuti naman at alam mo, Tisoy. Bukas pa naman ang sahod yung dalawa. Pabirong wika ni Daisy. Agad na hinila ni Tisoy si Kirin papalayo sa dalaga. Dahil baka totohanin nito na hindi ibigay sa kanila ang sahod nila. I'm gonna fix myself. Baka mamaya-maya darating na rin yun. Nakangiti pa ring wika ng dalaga. Ilang saglit pa'y nariyan na nga si Arkin. Sinalubong ito ni Daisy na sobrang tamis ng ngiti. Hi! You're finally here! Akala ko panaginip ko lang yung kanina na sinabi mong pupunta ka. Pabirong wika niya. Ngumiti naman si Arkin. You are not dreaming. I already said na pupunta ako. Kaya pumunta ako. I don't want to make you wait. Napansin ni Daisy na bumaba ang tingin ng binata sa suot niyang simpleng dress na bulaklakin ng disenyo. You like my dress? Gusto mo mag-dress din? Wika pa ng dalaga. Ngumiti naman si Arkin. That dress looks good on you. And no, hindi bagay sa akin yan. Bagay lang ang cute na dress na yan sa'yo. Seryoso ba? Tumango ang binata. Parang lumulutang sa saya si Daisy. Sa kauna-unahang pagkakataon kasi ay nakatanggap siya ng compliment galing sa binata. Thank you! Napansin ng dalaga na ilang minuto na silang nakatayo ni Arkin
Kaya hinanap na ng mata niya ang upuan sa loob para makaupo si Arkin. Wait lang ah, hahanapin ko lang yung upuan para makaupo ka. Kawawa naman ang asawa ko, nakatayo lang. Hakbang na sana si Daisy nang pigilan siya ni Arkin. It's fine. I actually came here to ask you for a dinner. If it's fine with you. Oo naman, ikaw na nag-aya eh. Siyempre hindi na ako tatanggi dyan. Agad na tugon ng dalaga. Kaagad naman silang umalis sa shop. Umuwi na rin sina Kirin at Tisoy dahil magagabi na. Pero sinara muna ng mga ito ang shop. Makaraan ng 2 araw, nagmadali ang dalaga na lumabas sa shop para puntahan si Arkin. Hindi lang ako makapaghintay talaga. Excited lang ako sa date namin kaya ako ang pupunta sa kanya. Kinikilig niyang wika. Ilang sandali pa ay may naanidang siyang taxi na papalapit sa labas ng shop niya. Pinara na niya ito kaagad. Manong, sa may Clarin Hospital po. Sabi niya sa taxi driver. Nang makarating siya sa ospital, ay agad siyang pumasok dito para hanapin ang opisina ng binata. Ngunit nawala ang saya ni Daisy nang matanaw niya sa malayo si Arkin at may isang nurse na kausap. Parehong nakangiti at mukhang kilalang kilala ang isa't isa. Kung minsan ay tinatapik ng nurse ang balikat ni Arkin kaya napapanguso si Daisy. It's fine, Daisy. It's fine. Magpapakalma niya sa sarili. Habang naglalakad si Arkin pabalik sa opisina niya kasama ang nurse na kausap niya pa rin hanggang ngayon ay nahagilap ng mata niya ang pamilyar na tindig at figura ng isang babae kaya napatingin siya rito. Hi love! Peking bati ng dalaga nang tuluyan niya nang makaharap si Arkin at ang nurse na kausap nito. Kita pa ng dalaga kung paano natigilan ang babae sa sinabi niya. Magbe-behave na ako, promise. I'll try to. Saad ng kabilang utak niya. Binalingan ni Daisy ang nurse at binigyan ito ng peking ngiti. Hi, Miss Nurse! Hello? Tipid nitong saad. Napangisi naman ng dalaga. I'm Daisy, Arkin's wife. Pakilala niya pa sa sarili at ipinagdiinan niya talaga ang katagang wife. Oh! Gulat na sambit ng nurse. Bumaling ito kay Arkin. I didn't know na kasal ka na pala. Anyway, congratulations, Doc. Saad nito na may malawak na ngiting nakapinta sa labi. Thank you. Tipid na sagot ni Arkin. Pagkatapos nun ay namaalam na ang nurse sa dalawa. Hindi nasiyahan si Daisy dahil nung siya ang kumausap sa nurse ay parang walang gana itong sumagot sa kanya. Pero nung si Arkin ang kumausap nito kanina ay halos mapunit ang labi nito sa lawak ng ngiti. Daisy. Tawag pa ni Arkin sa dalaga. Blankong nakatingin si Daisy sa binata. Hindi tuloy malaman ng binata kung natulala ba ito o galit na. Ilang sandali pa ay pumakawala ng buntong hininga ang dalaga at nagsalita. Aalis na ako. May gagawin pa pala ako. Walang gana nitong sabi sa kahumakbang papalayo sa binata. Daisy! Tawag pa ni Arkin sa kanya. Nang hindi ito lumingon, ay ipinagpatuloy lang ang paglalakad papalabas ng ospital, ay agad na tumakbo si Arkin para habulin ito. Agad niyang hinawakan ang kamay nito para mapigilan niya ang dalaga na lumabas ng ospital. Daisy, anong problema? Nag-aalalang tanong ng binata. Hindi nagsalita si Daisy at umiling-iling ito. Pagkatapos ay pinagkrus ang magkabilang kamay sa kanyang dibdib. May nagawa ba ako? Ano ba kasing problema? Usisa pa ng binata. Nakangusong humarap si Daisy kay Arkin. Naiinis lang ako sa babaeng kausap mo kanina. Parang nilalandi ka kasi. Tapos may patapik-tapik pa sa balikat mo. But she's not flirting with me. Kinakausap niya lang ako. And it's nothing to me. Paliwanag ng binata. Huwag ka na magtampo. I'll get my things lang. Wait for me here kasi may date pa tayo. Huwag na muna. Wala ako sa mood tsaka may trabaho ka pa. Malungkot na wika ng dalaga sabay takbo papalayo sa binata. Hahabulin pa sana ito ni Arkin nang maalala niyang may pasyente pa pala siyang kailangang asikasuhin. I need to talk to her later after my duty. Sabi pa nito habang napapakamot na sa kanyang ulo. Hindi alam ng dalaga kung bakit kahit nagpaliwanag naman si Arkin sa kanya ay nakasarado pa rin ang utak niya para dito. Nakakainis kasi ang pagmumukha ng babaeng yun.
Pero hindi dapat si Arkin ang pinagbubuntungan ko ng inis dahil wala naman yun sa kanya. Nagsiselos na naman ako nang wala sa lugar. Dapat hindi ganito. Nakabusangot na saad ng dalaga nang makarating siya sa kanyang shop. Habang tulalang nakanguso ang dalaga sa mga bulaklak sa harapan niya, ang dalawa naman niyang trabahante ay nagpapalitan ng tingin. Minsan ay nawiwirduhan na rin sila sa ma'am nila dahil paiba-iba ang mood nito. Ano naman kayang nangyari dyan sa ma'am natin, Kirin? Hindi pa naman niya naibigay ang sweldo natin. Baka mamaya hindi talaga niya ibigay dahil parang bad trip siya. Pulong ni Tisoy sa katabi. Nasa likuran lang nila si Daisy pero hindi naman maririnig ng dalaga ang bulungan nila dahil may kalayuan ang inuupuan nito sa kinaroroonan ng dalawa. Baka nag-awayan sila ng asawa niya. Pabulong din na sagot ni Kirin. Sinulyapan niya pa ang Ma'am Daisy niya para masiguro na hindi nito narinig ang pinag-uusapan nila. Tsaka, huwag ka mag-overthink. Dahil kahit na ganyan minsan si ma'am, tinatakot tayo, di naman nade-delay ng sahod natin. Sinamaan ng tingin ni Tisoy si Kirin. Anong asawa? Inaangkin lang yun ni ma'am. Mahimik ka nga, Tisoy. Nagkatinginan ng dalawa nang marinig ang mga ito ang boses ni Daisy. Kayong dalawa dyan, lapit dito. Anya, ang totoo niyan ay kahit malayo siya sa dalawa, ay rinig na rinig niya ang pinag-uusapan ng mga ito. Kaya lang ay hinayaan niya na lang ito. Ang iniisip niya na lang sa ngayon ay kung susuyuin ba siya ng asawa niya gayong nagtatampo siya. Opo, ma'am. Sagot ni Kirin. Nang tuluyan ng makalapit ang dalawa ay binigyan ito ni Daisy ng tig-isang sobre na naglalaman ng kanilang sahod. Biglang naisip ng dalaga na pauwiin na ang mga ito ng maaga. Madalang lang naman ang mga tao na dumadalaw sa shop at kaya niya na iyon para na rin malibang ang isipan niya. Maraming salamat, ma'am. Ang ganda niyo po talaga. Sana magbati na kayo ng asawa mo para mas gumanda ang mood ninyo. Nakangiting saad ni Tisoy. May sasabihin pa sana ito pero siniko na siya ni Kirin para patahimikin. Pekeng ngumiti ang dalaga kay Tisoy. Ipagdasal mo na lang ang kaluluwa ng asawa ko na huwag lapitan namang masasamang espiritu dahil nababadrip talaga ako. Naku, ma'am. Sa pogi ba naman ng asawa niyo? Malamang sa malamang. Lalapitan niyo ng mga pangit at ligaw na espiritu. Sabi pa ni Kirin. Sige na, sige na. Magsiuwi na kayo. Pagtaboy ng dalaga sa dalawa. Nang makaalis sina Tisoy at Kirin, ay siya namang pagdating ng sasakyan ni Arkin. Ilang saglit pa ay lumabas na ang binata sa kotse nito at dali-daling pumasok sa loob ng shop. Naabutan nitong nag-aayos ng ilang bulaklak ang dalaga. Daisy. Tawag ng binata kay Daisy kaya agad na napalingon ng dalaga rito. Bakit ka nandito? Nagtatampo pa ako sa'yo. Ayaw kitang kausapin. Hindi alam ng binata kung bakit mas nilapitan niya pa ang dalaga. Tinitigan niya ito sa muka. At nang matapos niya nang suriin ang mukha ng dalaga ay ngumiti siya. Nandito ako kasi nagtatampo ka. Hindi ako sanay na may nagtatampo sa akin at hahayaan ko lang yun. And it seems like you really had a bad day because of me. Ayaw ko na mas palalain pa yun. Pagsisinungaling ng binata. Ang totoo niya ay hindi niya alam kung bakit gusto niyang suyuin ang dalaga. Hindi rin natatahimik ang kaluluwa niya, gayong alam niyang nagtatampo pa rin ito sa kanya. Bakit ko nga ba talaga ginagawa to? Tanong pa ng binata sa sarili habang nakatingin sa mukha ng dalaga. Never mind. Pero hindi pwedeng uuwi ako na hindi pa to naayos. Sus, gustong-gusto mo lang talaga ang mga ngiti ng babaeng yon. Nakangusong wika ni Daisy. That is not true, Daisy. Please, huwag na magtampo. Just forget about her. Look, I have something for you. Sana mapagaan ang loob mo rito. Sinadya ko talagang puntahan yung bakery kahit medyo na may kalayuan sa ospital para dito. Para sa'yo. Pagkasabi noon ay agad na inabot ni Arkin kay Daisy ang isang paper bag na may lamang cinnamon roll. Nabanggit ng lola mo sa akin na paborito mo nag-iisa niyang apo ang cinnamon roll. Kaya I bought you this. Nagbabakasakali ako na mabawasan mo lang ang tampo mo sa akin. Parang hinaplos naman ang puso ng dalaga. Nagbago agad ang timpla ng mukha niya sa sinabi nito. Napangiti pa ito nang tanggapin ang paborito niyang pagkain. Thank you, love. Hindi mo naman na dapat gawin to eh. Kasi ang totoo, hindi mo naman kasalanan. Medyo moody lang talaga ako. Tapos sira na agad ang araw ko sa nakita ko kanina.
Sorry I shouldn't have canceled our date just because of it. Napangiti naman si Arkin. It's fine. Marami pa namang pagkakataon na makakapag-date tayo. Thank you. At dahil dyan, samahan mo akong kumain itong dalamong cinnamon roll. Nakangiting wika ng dalaga. Isang buwan na rin ang lumipas simula nang magtampo si Daisy kay Arkin. Kasalukuyang nasa shop si Daisy at busy dahil dumagsa na naman ang mga mamimili ng bulaklak. Thank you ng marami, Papa Jesus. Kahit hindi pa undas ngayon, sobrang dami na naming benta. Hindi rin naman araw ng mga puso. Bumalik na sa kanyang upuan si Daisy nang magsialisa ng mga mamimili. Napapahinga muna siya para kapag may dumating na naman ay may lakas siyang humarap sa mga ito. Ay Daisy, Tawag ng pamilyar na boses sa dalaga. Agad naman itong nag-angat ng tingin at nang makitang si Robin ito ang dati niyang manliligaw, niyakap niya agad ang binata. Kailan ka pa dumating? Sina tita? Abot langit ang ngiti ni Daisy. Ilang taon na rin kasing hindi sila nagkita at dahil sa tuwa ay naglululundag pa siya sa harapan mismo ni Robin. hindi ka talaga nagbago, Jessang. Ang cute mo pa rin. Masayang saad ni Robin. Of course! For eternity na tong kakitan ko, no? Huminto ang dalaga sa paglulundag-lundag na mapagtanto niyang hindi pa pala nasagot ni Robin ang katanungan niya. Teka nga lang, hindi mo pa sinagot yung tanong ko eh. Nasaan si na tita? Umiti muna si Robin bago sumagot. Nasa koron sila. Susunod na rin ang mga yun dito. Don't tell me na miss mo sila tapos ako hindi. Ano mo'y pagtatampo ni Robin? Tinawanan lang ito ni Daisy. Totoo naman kasi, na-miss niya ang mga magulang ni Robin na parang mga magulang niya rin kesa sa binata. Simula kasi nang patigilin niya ito sa panliligaw dahil hindi naman niya ito gusto, ay naging magkaibigan na lamang silang dalawa at mas napalapit siya sa mga magulang nito. Na-miss din kaya kita, pero mas na-miss ko lang sila. Ilang sandali pa ay naramdaman ni Daisy na parang may taong nakatingin sa kanya. Agad siyang napatingin sa pinto ng shop. Nakita niya si Arkin na papasok. Si Arkin pala yung kanina pa nakatingin sa kanila, tapos ay masama pa ang tingin nito kay Robin. Nandito na pala yung asawa ko! Kinikilig na sambit ni Daisy. Sinalubong niya agad ng yakap ang binata bago pa man ito tuluyang makalapit sa kanila. Hi Annie, how's your day? It's tiring as usual, pero masaya. How's yours? Hindi ka ba nahihirapan sa mga pasyente mo ngayon? Hindi naman. Pagkatapos ng saglit nilang pag-uusap, pinakilala ni Daisy si Robin kay Arkin at ganon din si Arkin kay Robin. Natawa pa si Robin nang ipakilala ni Daisy si Arkin bilang asawa niya. Saan mo naman nabingwit yan? Usisa ng kaibigan niya. Inirapan niya lang ito. Anong nabingwit ka dyan? Wala ka bang tiwala sa kagandahan ko kaya ganyan ka kumakatanong sa akin? Grabe ka ha? Napanguso ang dalaga. Pinulupot niya ang magkabilang kamay niya sa bewang ni Arkin. Pagkatapos ay tumingala sa binata. Hindi naman kita nabingwit, diba? Sabi niya pa rito. Umiling-iling si Arkin. Nope, it's my own free will. Agad na namula ang magkabilang pisngi ng dalaga sa sinabi nito. Nga pala Robin, nasaan na yung babae mo? Natatawang tanong ni Daisy. Alam niya ang nangyari pero hindi alam ni Robin na alam niya. Pinagpalit niya ako. Baka sa boses ni Robin ang lungkot. Yan kasi, nag-cheat ka sa akin. Hindi yun cheat no, kasi nililigawan pa lang kita. Cheat pa rin yun kasi nanligaw ka. Ble! Pinilatan ng dalaga si Robin. Pagkatapos ay mas hinigpitan pa nito ang yakap kay Arkin na ngayon ay tahimik lang na nakikinig sa pinag-uusapan nilang dalawa. Fine, karma na rin siguro yun. Buti na lang sa ginawa mo. Dahil kung naging tayo, hindi ko makikilala ang asawa ko ngayon. Tsaka, ang pangit mo kaya, buti na lang. Nanlaki ang mga mata ni Robin sa sinabi ni Daisy sa kanya. Hindi ako pangit no, bawiin mo yung sinabi mo. Hindi yan totoo no. Sabi mo pa nga sa akin dati, sobrang gwapo ko. Tapos ngayon na may asawa ka na, pangit na ako sa paningin mo. Nagtatampo nitong wika habang tawang-tawa si Daisy sa sinabi nito. Ayaw ko nga. Totoo naman yung sinabi ko eh.
Tahimik lang na nakikinig si Arkin sa dalawang nagbabardagulan sa harapan niya. Hindi maipagkakaila na sobrang close na mga ito sa isa't isa. Tapos ay dating manliligaw pala ni Daisy si Robin. Hoy, kung pangit ako, hindi ka mangingi ng kiss sa akin dati no? Ble! Hinirapan ni Daisy si Robin. Nye, biro-biro lang yun eh. Masyado mo namang dinidibdib. Oh well, she's often childish but so lovely. There was this time that she kissed me. At work. Ganun siya kalambing. Ganun siya maglambing. Singit ni Arkin sa usapan ng dalawa. Sumali na rin siya sa usapan pero palagi niyang nababanggit yung paghalik sa kanya ni Daisy sa ospital. Ayaw kong sabihin na mabuti na lang at pinatigil niya ako sa panliligaw. Pero nasa tamang kamay na siya ngayon and I won't regret that. We're not just meant to be. Sabi pa ni Robin. Bumaling siya kay Daisy. Pero adi ka pala sa kiss ha. Grabe ka na, di siyang. Grabe naman sa adik. Sarap niya lang halikan palagi no. Sabi pa ng dalaga kahit isang beses niya lang namang nahalikan ng binata at sa ospital pa iyon. Hindi naman nagtagal ay nagpaalam na si Robin dahil susuyuin niya para ang babaeng pinopormahan niya. Napadaan lang siya sa shop ni Daisy para kumustahin ang dalaga. Nang makaalis si Robin ay biglang tumahimik si Arkin kaya nagtaka si Daisy. Bakit ang tahimik mo na yata? Tanong ng dalaga. Nakaupo na si Arkin sa upuan. Samantalang si Daisy naman ay sa mesa mismo pumatong. You seem close to each other. Kasi nga 'di ba, magkaibigan kami. Tapos dating nanliligaw sa akin si Robin. Pero nagloko siya. Ang pangit, pinagpalit ako sa pangit. Bagay lang sila, no? Bakit parang nagsisisi ka? Agad na tumaas ang isang kilay ni Daisy. Anong nagsisisi? Bakit naman ako magsisisi? Ang cute at ganda ko kaya. Umusog siya ng konti para makalapit pa sa binata. Hinawakan niya ang mukha ni Arkin at pinaharap ito sa kanya. Bakit ka ganyan? Nagsiselos ka ba? Dagdag pa ng dalaga. Nag-iwas ng tingin si Arkin sa kaumiling-iling. Kaya napangiti naman si Daisy. Nagsiselos ka eh. I'm not. Kalmadong wika nito. Hindi pa rin naniniwala ang dalaga at nararamdaman niyang nagsiselos ito kaya masaya siya. We, sige nga. Kung hindi ka nagsiselos, tingnan mo nga ako sa mga mata ko. Tapos sabihin mo na hindi ka nagsiselos. Seryosong tiningnan ni Arkin si Daisy diretsa sa mga mata nito, gaya ng sabi ng dalaga. I'm not jealous. Imbis na malungkot ay mas lumapad pa ang ngiti ng dalaga. Hindi naman kasi basihan kung direkta iyong sinabi sa kanya at tingnan siya mula sa mga mata para masabing totoo nga. Sinabi nga ni Arkin pero makikita pa rin sa mga mata ng binata ang bakas ng pagsisinungaling. Okay, ipagpapalagay na lang natin na naniniwala ako. Hindi ka na nga nagsiselos. Because I'm really not. I'm telling you the truth, Daisy. I can't be jealous. Ewan na naman kung manliligaw mo siya at kilalang kilala niyo ang isa't isa kaysa sa akin. Would that matter to me? I'm still your husband as you proclaim. And that's what matters. O sige, sabi mo eh. Pinigilan na muna ni Daisy na kulitin ng binata dahil 8:00 na ng gabi at pasara na sila. Nang sumapit ang weekend, iniwan muna ni Daisy ang shop niya sa dalawa. 2 taon na ring nagtatrabaho ang mga ito sa kanya kaya malaki na ang tiwala niya kina Kirin at Isoy. Mapagkakatiwalaan din kasi ang mga ito. Ay, dadalawin ko na naman si Lola kung ubod ng sungit. Buti na lang hindi ako nagmana sa kanya. Natatawang wika sa isipan niya. Nakasakay na siya ng jeep papunta sa lugar ni Lola Siding niya. Nang makarating siya, ay agad siyang tumakbo papasok ng bahay. Hindi pa siya tuluyang nakapasok sa loob nang tawagin niya ang kanyang lola. Lola! Nandito na ang pinakamaganda niyong apo! Ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa! Medyo napalakas ang pagkakasabi niya noon pero laking pagtataka niya nang wala siyang narinig na kahit na ano mula sa lola niya. Agoy! Don't tell me nakipag-date ang lola ko kaya wala siya rito. Isusumbong ko talaga siya kay lolo. Pupunta ako sa puntod ni lolo para bumangon yun sa hukay para ipaalala kay lola ang sinumpaan nila sa isa't isa na hanggang kamatayan ay hindi sila maghahanap ng iba. Laylay ang balikat ng dalaga nang tuluyan na siyang makapasok sa bahay. Agad na baling ang tingin niya sa taon na nakasandal sa kusina.
Kaya pala hindi man lang narinig ni Lola ang speech ko kanina dahil may kausap siya. Kausap niya si Arkin. Teka, bakit nga ba narito ang asawa ko? Tututuhanin na ba namin ang lahat? Kinapa agad ng dalaga ang buhok niya. Kung hindi ba ito buhaghag, inayos na rin niya pati ang kanyang damit. Nilagyan niya ng lip tint ang labi niya para mas pumula ito bago niya pinuntahan ng lola siding niya at si Arkin sa kusina. Tanungin ko lang muna yung asawa ko kung anong pinunta niya rito at kung paano niya nalaman ang address ng lola ko. Napansin ni Siding ang pagdating ng kanyang apo kaya pansamantala niyang itinigil ang pagsusulat. Sa kusina niya kasi naisipan na magsulat kaysa doon sa sala. Nandito na pala ang pasaway. Wika ni Lola Siding. Napanguso naman si Daisy sa narinig. Si Lola talaga, dapat dinugtungan mo na maganda para kahit pasaway, maganda pa rin. Umiiling-iling ang lola niya bago ipinagpatuloy ang ginagawa. Tinabihan niya si Arkin at nginitian ito. Hi love, nice to meet you here. Ngumiti naman pabalik si Arkin kaya pakiramdam ni Daisy ay lumulutang na siya. Sobrang gwapo niya naman, lalo na pag ngumiti. Kapain ko nga muna yung panty ko, baka nalaglag na. Saad ng utak niya. Ay, mabuti naman at napadalaw ka sa lola mo. Ah yes, kasi namimiss ko na si Lola kahit mukhang hindi niya ako namiss. Bahagyang natawa si Arkin sa sinabi ni Daisy. Nasa tabi lang sila ng inuupuan ni Lola Siding kaya rinig na rinig nito ang kanilang pag-uusap. Paano naman kita may mimiss kung nagsasawa na ako sa pagmumukha mo? Nako, mabuti pa't bitbitin mo na si Arkin sa sala at doon kayo mag-usap dahil tatapusin ko lang muna tong sulat ko para sa kaibigan ko. Lola talaga? Itong ganda na to? Hindi pinagsasawaan to. Gino-joke mo lang talaga ako eh. Aminin mo na lang kasi Lola. Miss na miss mo na ako, diba? Diba? Napangiwi na lang ang Lola Siding niya. Ay nako. Doon ka nga muna at siguraduhin mong hindi mababagot yang si Arkin. Kung hindi, lagot ka sa akin. Kanina gustong ipabitbit si Arkin. Ngayon naman gagawin pa akong entertainer. Ano ko ba naman bibit-bitin yan ang laki nga niyan? Tigabalikat nga lang ako eh. Baka ako pa kamong bitbitin ng asawa ko. Reklamo ng utak niya. Imbis na siyang humila kay Arkin, ang binata na mismong humila sa kamay ng dalaga at isinama siya sa sala. Sabay silang umupo roon. Si Lola talaga? Nakangusong reklamo ng dalaga sa harapan ni Arkin. Iyan mo na lang ang lola mo. That's her way of showing her love to you. Parang nagpantig naman ang tenga ng dalaga nang marinig ang salitang love. So, what's your way of showing your love to someone? Secret. Nakangiting sagot naman ng binata. Pagkasabi noon ay tinawanan lang siya nito. Kaya humaba na naman ang nguso niya. Hindi na pinansin ng dalaga si Arkin mula nang hindi niya makuha ang sagot nito. Kaya naman ay pinagalitan nito ni Lola Siding niya. Kanina ko pa napapansin na hindi mo kinakausap ng maayos si Arkin, Daisy. Hindi pwedeng ganyan dahil bisita natin siya. Walang ganang napangiwi ang dalaga. Hindi ko naman yung bisita eh. Bisita mo siya, Lola. Sabi niya pa nga sa akin kanina na ikaw raw ang binibisita niya. Nasa kusina ang maglola, naghahanda ng merienda. Habang ang binata naman ay nasa sala at nagbabasa ng dyaryo roon. Mahilig kasi sa mga dyaryo si Lola Siding, kaya hindi siya nawawala ng dyaryo sa sala. Nagsasabi ng batang to. Peking umiti ang dalaga sa kanyang lola. Naningkit pa ang mga mata nito para hindi lang mapagalitan. Lola, yun kasi ang totoo. O tapos, kung ako ang dinalaw, hindi mo napapansinin. Lola naman, pinansin ko naman yan kanina. Nakakapagod kaya yung palaging kayo na lang nag-uusap. Napangiwi si Lola Siding. Itinaas nito ang sandok at itinuro sa dalaga. Rarason ka pa talagang bata ka. Umatras naman ang dalaga dahil pakiramdam niya'y papaluin siya ng lola niya ng sandok. Ngunit nagkamali ang dalaga dahil hindi siya nito basta pinalo lang. Hinabol siya ng lola niya habang nagsisermon. Naghahabulan ng dalawa hanggang sa nagreklamo na si Daisy dahil hinihingal na siya. Tama na Lola! Hinihingal na maganda niyong apo! Reklamo pa ng dalaga. Takbo pa rin siya ng takbo para hindi maabutan ng lola niya. Ilang saglit pa ay tumigil na nga ang Lola Siding niya sa kakahabol sa kanya. Sige na, kausapin mo na si Arkin doon.
Napanguso ang dalaga sa utos ng lola niya. Kakausapin ko na nga, Lola. Kakausapin ko na ang asawa ko. Pagkasabi nun ay agad na tumalikod ang dalaga at naglakad papunta sa sala kung saan naroon lamang si Arkin. Tahimik na binabasa ang dyaryo gamit ang mga mata nito. Tatampo lang talaga ako dahil may pa-secret-secret pa siyang nalalaman kanina. Pero back to reality na. Hindi ko pala talaga kayang magtampo sa asawa ko. Saad ng utak ng dalaga. Uy, okay ka lang ba dyan? Hindi ka naman ba naboboard? Tanong ng dalaga nang makalapit kay Arkin. Tinabihan niya ito. Agad naman siyang nilingon ng binata. Nope. Gustong gusto ko tong mga dyaryo ng lola mo. Mabuti naman, love. Bati na tayo ah. Pasensya na kanina kung medyo masungit ako. Nahihiyang wika ng dalaga na ikinakunot ng noo ni Arkin. Masungit na yon. Parang hindi naman. Or maybe sanay na ako kapag minsan nawawala ka sa mood. Anyway, huwag mo nang alalahanin yun. I'm fine. Sabi pa ng binata sabay ngiti kay DC. Umabot na naman agad ang ngiti nito sa tenga. Yay! Nang sumapit ang hapon ay nagpaalam na ang dalawa sa lola siding nila. Dumating na rin ang auntie ni Daisy kaya may kasama na ang lola niya sa bahay. Isinabay na siya ni Arkin pauwi. Ang bango naman ng kotse mo, love. Nakangiting wika ni Daisy. Kasalukuyan kasing nasa biyahe ang mga ito pauwi. Binalingan muna siya ng binata bago sumagot. Thanks, Daisy. Saan mo balak magpatid? Sa bahay mo. Muli na naman napasulyap ang binata dahil sa sagot ng dalaga. Okay, pero may kalayuan ng bahay ko. Is that fine with you? Mas lumapad pa ang ngiti ng dalaga. Ilang oras bang biyahe? Mahigit 3 oras. Pero if you like, sa kondo na lang muna tayo. Lumaki ang mata ni Daisy. Hindi siya makapaniwalang aayain siya ng binata sa kondo nito. Biro lang naman kasi yun, love. Sa shop talaga ako pupunta. Puntahan ko muna yung dalawa ko ron bago umuwi sa bahay. Ngiti ng ngiti ang dalaga. Pakiramdam niya kasi ay dahan-dahan nang nagkakagusto si Arkin sa kanya. You sure? Or maybe we can stop by at your shop for a while. Then after that, we'll go to my condo. Oh, sige. Why are you stammering? If you don't like to go there, it is fine with me too. Ihatid na lang kita sa bahay mo. If papayag ako, if pupunta tayo sa kondo mo, ano namang gagawin natin doon? Oh my God, Arkin! My love, hindi pa ako ready. Hindi makatingin na sa binata si Daisy dahil sa iniisip niya. Si Arkin naman ay natatawa na lang. What do you mean hindi ka pa ready? Ano bang gusto mong gawin natin sa kondo ko? Napalunok ang dalaga. Hindi ko alam pero asawa kita, di ba? Kaya baka may gawin tayo na yung... Napangisi si Arkin. Ano? Ano bang ginagawa ng mag-asawa? Namumula na sa hiya ang dalaga. Tinakpan pa niya ang mukha gamit ang mga palad niya. Hindi niya rin alam kung bakit ang bagay na yon ang pumasok sa kanyang isipan. Wala. You sure wala? Why does it feel like you're teasing me? Tumaas ang kabilang sulok ng labi ng binata. Pinipigilan na nito ang matawa. He just said na may ginagawa ang mag-asawa. And we might do it as well in my condo. And you're the one to bringing up that topic, Daisy. Bakit ngayon namumula ka? Napansin na rin ng binata ang pamumula ng pisngi ni Daisy. Kahit pa tinakpan yon ng dalaga ng dalawang palad niya, ay kita pa rin sa tenga nito ang pamumula. Huwag ka na nga magtanong tungkol doon. Aawayin kita, sige ka. Inalis na ng dalaga ang mga palad niya sa mukha niya. Pagkatapos ay bumaling siya sa binata. Stop it na! Gusto ko nang matulog. Hindi na napigilan ni Arkin ang matawa. You look like a kid. Ang cute-cute mo. Ang cute din mapikon. Can you just say pretty instead of cute? Bakit cute lang? Bakit hindi sobrang ganda? Sobrang sexy? Mapagmahal na dapat iniingatan? Muli na namang natawa ang binata. You are really cute. Nag-focus na ito sa pagmamaneho. Sabing hindi cute eh. Masamang nakatingin ang dalaga kay Arkin dahil hindi nito sinasabi na maganda siya. Sexy, mapagmahal at dapat iniingatan. Pagkatapos nilang pumunta sa shop ni Daisy, dumiretso na sila sa kondo ni Arkin. Nanibago ang binata nang biglang tumahimik ang dalaga. Ni hindi ito nagsalita,
nang nasa tapat na sila ng kondo niya. Let's go inside. Mahina ngunit malambing na wika ni Arkin. Love, ano bang itsura dyan sa loob? Hindi pa kasi ako nakakapasok sa kondo eh. Biglang saad ng dalaga. It's like a simple house. Tumango si Daisy. Bumalik ang sigla sa mata niya. May kusina ba? Yes, kumpleto yan sa loob. Tuluyan na silang pumasok sa loob. Nang makapasok sila ay namamanghang inilibot ni Daisy ang kanyang mga mata sa kabuuan ng kondo. Ang ganda rito. Parang little mansion lang ang atake. Maganda ang kabuuan. Kumpleto pa ang mga gamit. Grabe ka na, love. Aha. Kaya ako kumuha ng kondo para kapag napapagod na ako umuwi sa bahay, may mas malapit akong kondo na pwede pagstayan. Seryosong nag-uusap ang dalawa tungkol sa bahay. Nagkaroon din sila ng panahon na mag-share ng experience nila bilang mga independent na mga tao. Arkin, may load ba tong TV mo? Kunot noong tanong ng dalaga habang kaharap ang flat screen TV ni Arkin sa may sala. Wala. Gusto mo manood? May iPad ako sa kwarto, kunin ko lang. Kalalabas lang ng binata sa kwarto niya pero bumalik na naman siya roon para kunin ang iPad niya. Hindi naman nagtagal ay lumabas na siya bitbit ang iPad. Agad na lumapit ang binata sa kinatatayuan ni Daisy at iniabot ang iPad sa dalaga na nasa TV lang ang tingin. Here, walang password yan. Pang 1 year sigurong Netflix mo ano? Nakangisi lang na tumango ang binata. Nasa iPad lang ang tingin ni Daisy kaya nang umarap siya kay Arkin ay napaawang ang labi niya. Tumambad lang naman kasi sa dalaga ang mala-Adonis na katawan ni Arkin. Grabe, hindi ko inakalang ganito kahatong doktor na to. Sigaw ng isipan niya. Bumalik ang dalaga sa katinoan nang tumikim si Arkin. Hindi siya nahiya dahil wala naman siyang dapat ikahiya. Enjoying the view, Daisy? Yes, ang ganda ng katawan mo. Pwede pa hawak? Agad na ikinatawa ng binata ang sinabi ni Daisy. Come closer. Umikit-pikit si Daisy dahil tila sineryoso ng binata ang sinabi niya. Nang makabawi ay agad siyang nagsalita. Joke lang kasi. Tinawanan na naman siya ng binata. Cute, but seriously, you can touch this. Umiling-iling si Daisy. Ayoko nga. Kanina, titig na titig ka. Tapos ngayon, takot ka naman pala. Di ba nga asawa mo ko? You shouldn't be scared. Napabuntong hininga ang dalaga. Isang dangkal na lang kasi ay magdidikit na ang kanilang mga katawan. Tapos ay binibiro pa siya ng binata. Hindi naman ako takot. Bahagya siyang umatras para makahinga ng maayos. Kapag ganun kasi ang sitwasyon nilang dalawa ay parang mawawalan siya ng hininga at tuluyan na siyang mahihimatay. Really? Titig na titig pa si Arkin sa dalaga. Gusto niya nang asarin pa ito lalo. Natutuwa siyang nakikita ang pamumula ng pisngi nito. Oo. Nag-angat ng tingin ng dalaga. Bakit ka ba ganyan ha? Tinatakot mo na ako eh. Tinatakot? Tumango ang dalaga. Hindi naman kita tinatakot. Bakit mo sinabi yan? Dagdag pa ng binata. Kasi bigla ka na lang naging ganyan. Nakangusong saad ng dalaga. Isang iglap pa ay nagbago na naman ang ekspresyon ng dalaga nang mapagtantong baka nagkakagusto na talaga sa kanya si Arkin. Oh, on second thought, baka gusto mo na ako. Napangisi si Daisy nang matigilan si Arkin. Blanko lamang itong nakatingin sa mga mata niya. Grabe naman to. Sige, kunwari hindi mo na lang narinig yun. Nakakahiya. You're right. I like you. Gusto kita, Daisy. Totoo? Ngumiti at dahan-dahang tumango ang binata na dahilan kung bakit abot tenga ang ngiti ni Daisy. Oh my gosh! Gusto niya na ako! Thank you, Lord! Ang lakas talaga ng kapit ko sa'yo! Lumundag-lundag ang dalaga dahil sa tuwang nararamdaman. Pero parang tipaklong itong lumulundag kaya natatawa na lang si Arkin. At dahil sa kalulundag, ay aksidente itong natapilok. Mabuti na lang ay nasa luka agad ito ni Arkin bago pa ito matumba. Aray ko po! Reklamo ng dalaga na napahawak sa matipunong braso ni Arkin. If you just saw yourself earlier, you look like a cute grasshopper roaming around my room. Tawang-tawa pa rin si Arkin. I'm sorry. Ang cute mo lang.
Pero huwag ka masyadong matuwa ng sobra. Look at what happened. Masaya lang ako. Sobrang saya. Oh my gosh! I know. Sana masakit. Tinuro ni Daisy ang kaliwang paa niya. Dito, medyo ouchy siya. Pero worth it pa rin kasi gusto mo na ako. Kawawa naman ang baby ko. Malambing na saad ni Arkin. Agad niyang hinalikan ang ulo ni Daisy. Nakapikit pa ang binata habang ginagawa niya yun. Pagkatapos halikan ng ulo ni Daisy, ay napunta ang mga kamay ng binata sa mukha ng dalaga. Hinaplos ni Arkin ang mukha nito at pinagkatitigan ang mga mata. You have all the rights to own me now. Napakagatlabi si Daisy. Ang lambing kasi ng boses ni Arkin. Nagugustuhin niya na siya na lang ang kausapin nito hanggang sa makatulog siya. Good, kasi simula nung araw na hinalikan kita ay akin ka na. Mas magiging palaban na ako ngayon lalo na't gusto mo rin ako. Hindi kita ipapamigay. Never ever. Simula ng gabing yun ay nilinaw ni Arkin sa dalaga na liligawan niya muna ito para maranasan ng dalaga kung paano ligawan. Naging mas komportable naman sila sa isa't isa. Anong ginagawa mo dito? Tapos, bakit yan ang suot mo? Naka-t-shirt lang? Wala ka bang duty sa ospital ngayon, love? Sunod-sunod na tanong ni Daisy nang makita niyang pumasok si Arkin sa shop niya. Imbis na sagutin muna ay inabot sa kanya ni Arkin ang isang paper bag na may laman na pagkain. Rest day ko ngayon sa ospital, pero magtatrabaho ako rito. Ikaw muna ang lady boss ko. Sagot pa nito sabay kindat sa dalaga. Natawa na lamang si Daisy. Anong pinagsasabi mo ha? Hey, don't laugh, will you? Maging ang binata ay natawa na rin. I want to make ligaw kasi. Ang gusto ko, may iba naman yung way ng panliligaw ko. Kasi mostly, of the guys that take their love into a fancy restaurant, go shopping, or give them their girliest money. Pero ako, gusto ko magtrabaho sa'yo for free. I can spoil you with that too, but I want to be different. We can go shopping some other time naman. Pero ngayon, dito lang muna ako sa shop mo. Maliwanag ni Arkin. Naging konyo ka na tuloy. But okay, do whatever you want. Hindi hinayaan ni Arkin na magtrabaho si Daisy dahil siya ang gumawa ng mga kadalasan na ginagawa ng dalaga kapag nasa shop ito. Palagi napapabisita si Arkin sa shop kaya alam niya na ang gagawin doon. Kinabukasan ay kasalukuyang nasa shop si Daisy. Sinagot niya agad ang tawag sa telepono niya dahil si Arkin pala ang tumatawag. Hi love! Off duty ka? Malambing na tanong nito. Hindi. May kinuha lang ako rito sa opisina kaya napatawag ako sa'yo. I can pick you up later, baby. I will be very busy. But don't worry. I'll make it up to you, okay? Napangiti si Daisy. Okay lang, naiintindihan ko. Basta huwag mong kalimutan na kumain para hindi ka maging patpatin ha. Pangit ka na kapag ganon. Noted, madam. I'll hang up na. Bye. I love you. Kahit gaano kabisi ang binata sa trabaho ay umahanap pa rin ito ng paraan para matext o matawagan man lang siya. Kung hindi ko siya inangkin, hindi ako magiging ganito kasaya ngayon. Anya, nakalimutan ni Daisy na naroon pala sa shop ang dalawa niyang trabahante. Pinapanood lamang siya habang nakangiting katawagan si Arkin. Narinig din ng mga ito ang sinabi niya. Sana gumana rin kay Kirin ang spell niyo, ma'am. Kawawa naman to. Hanggang ngayon nag-iisa pa rin. Sabi pa ni Tisoy. Hinarap ng dalaga ang mga ito. Natawa pa siya ng bahagya nang makita ang reaksyon sa mukha ni Kirin. Dumiskarte na rin kasi kayo ng inyo. Sa akin lang gumagana yung ganon. Okay rin, narinig mo yun. Galaw-galaw na. Bagal mong kumilos eh. Tumaas ang kabilang kilay ni Kirin. Kesa naman sa'yo. Tisoy ang pangalan pero hindi naman Tisoy. Napailing na lamang si Daisy sa mga ito. Tama na nga yan, baka mag-away pa kayo. Nang sumapit ang gabi ay sinundo ni Arkin ang dalaga sa shop nito. Tumulog pa ang binata sa pagsara ng shop dahil maagang pinauwi ni Daisy ang dalawa niyang trabahante. Pagod na pagod ang katawan ko, love. Reklamo ng dalaga. Nasa labas na sila ng shop at papunta na sa kinaroroonan ng sasakyan ni Arkin. I told you, don't overwork yourself. Kahit makulit kang babae, sakitin ka naman. Kaya you need to listen to me, baby. Hinarap ni Daisy ang binata at agad na lumapit dito.
Isang saglit pa ay nakapulupot na magkabilang kamay niya sa bewang ng binata habang ang mukha niya'y isinisiksik sa dibdib ni Arkin. You must be really tired. Nag-aalalang wika ng binata. Nanatili muna sila sa ganoong pwesto ng ilang minuto. Sinusuklay-suklay pa ng binata ang buhok ni Daisy gamit ang kamay nito. Ilang sandali pa ay nagsalita itong uli. Sa condo na lang muna tayo. I'll cook your favorite ulam, okay? Or gusto mo, sa bahay mo na lang. It's up to you. Ikaw na kasi mag-decide, pagod ang utak ko eh. Tapos sabi ng utak ko sa akin, bahala ka na raw. Bahagyang natawa ang binata. Okay din. Sa condo na lang. Walang food sa bahay mo eh. Kasi tamad ako mamili, hindi naman ako palaging nagluluto ron eh. Reyna kung ituring ng binata si Daisy. Kahit busy rin ito sa trabaho ay walang araw nang lumipas na hindi nito dinadalaw at inaalagaan ng dalaga. Kaya naman mas nahulog pa ng gusto si Daisy sa binata. At ganon din si Arkin kay Daisy. Hindi na nagdalawang isip si Daisy na sagutin si Arkin at makaraan lamang ang isang taon nilang relasyon ay tuluyan na silang nagpakasal. Ang bango naman yan, baby. Sabi pa ng binata nang makalapit sa asawa na nagluluto sa kusina. Sinilip niya ang adobong niluluto ni Daisy. Naman no? Alam ko kasing pagod ka galing sa ospital, kaya gusto ko ipagluto ka ng favorite mong ulam. Kumain ka ng marami mamaya ha? Nilingon muna ni Daisy ang asawa at binigyan ng halik sa pisngi bago muling humarap sa niluluto. Oh, you're so sweet naman, baby. Pagod ka rin kaya? We're both tired from work, pero you still managed to cook this for me. Ikaw kasi kaya ang mas pagod sa ating dalawa. And besides, asawa mo ako eh. Dapat lang na nagluluto ako ng gusto mong mapagkain ano. Napangiti si Arkin at agad niyang niyakap ang asawa mula sa likuran. Thank you so much. I love you rin na sobra-sobra. Mas mahal kita, kaya i-prepare mo na ang table. Sumunod naman agad si Arkin sa sinabi ng asawa. Makalipas ang isang taon ng kanilang kasal, ay isinilang ni Daisy ang kambal nilang anak na sina Dandan at Patpat. Mommy, Dandan don't want to play with me. Sumbong kay Daisy ng anak niyang si Patpat. Kasalukuyang nasa flower shop ang kambal na 4 na taong gulang na. Pinantayan ni Daisy ang nakatayong anak niya. Dandan is busy, Pat. Look at him. Anya sabay turo sa batang lalaki na tumutulong kay Kirin na mag-ayos ng bulaklak. He's helping Kuya Kirin pa. You want to join them? Umiling-iling ang nakasimangkot na si Patpat. I might mess up what Kuya Kirin is doing. I just want to play with Dandan, Mommy. Kumakawala ng buntong hininga si Daisy. Nararamdaman niya na rin ang inip ng anak niya. Baby, let Dandan finish what he's doing muna, okay? Pagkatapos, pwede mo na siyang ayain. He will play with you naman eh. Nang sumapit ang hapon ay umuwi na ang mag-iina sa kanilang bahay. Nagluluto ng hapunan si Daisy habang sina Dandan at Patpat ay naglalaro sa sala. Nang matapos si Daisy ay pinuntahan niya muna ang mga anak niyang kamukhang-kamukha ni Arkin. Kids? Tawag niya sa mga ito. Sabay na lumingon ang dalawa sa gawin niya. Una siyang nilapitan ni Dandan at sumunod naman si Patpat. Mommy, where's Daddy? Is he gonna be home early? Inosenteng tanong ni Dandan. Napangiti naman si Daisy at kahit sa ang anggulo niya tingnan ng dalawa ay parang carbon copy lang ng kanilang ama. Yes baby, he said he's on his way. Simpleng ngumiti si Dandan habang si Patpat ay napapalundag nang marinig ang sinabi ng mami niya. Yay! Daddy will bring us pasalubong! Yay! Pumapalakpak pa ito habang patuloy na lumulundag. Si Dandan naman ay ngumiti lamang sa sinabi ng kapatid. Isang iglap pa ay nasa harapan na nila si Arkin. May bitbit ito mga pasalubong. Daddy! Sabay na tili ng kambal nang mapansin ng daddy nila. Parang hindi nila ito nakita ng ilang buwan sa sobrang sabik. Pinantayan naman ni Arkin ang kanyang mga anak. How's my babies? Hindi niyo ba pinasakit ang ulo ng mami niyo? Sumulyap muna si Patpat sa kambal bago sumagot. We are behaved, Daddy! Very good. At dahil good kayong dalawa, here's my pasalubong. Agad na binigay ni Arkin ng kambal ng tig-isang jar ng gummies. Look, Dandan! Ang laki ng mata niya oh! Should I eat this one? Tanong pa ni Patpat kay Dandan na seryosong kumakain din ng gummies na may disenyong muka.
It's just a design, Pat. Look, 3 teeth lang ang meron itong gamis ko. Why sa kanya 3 lang when we have more than 3 teeth? Kasi nga, it's just a design like what you said. Can you lend me that circle gummies? No, you have yours. Pareho lang sila ng taste. So why hingi ikaw sa akin? Pat, I'll give you this one na lang and you'll give me a circle one. Parehong napakamot ang kanilang ulo sina Arkin at DC habang pinapanood ang kambal. Ang kukulit kasi ng mga ito. Ayaw magpatalo ng isa at ganon din ng isa. Wifey, wrong choice ata na bumili ako ng gummies. Mukha mag-aaway pa sila dahil dyan. Natawa na lang si Daisy. Ikaw kasi, bakit iba-ibang design ang binili mo? I didn't notice. Hayaan mo na. Pero hay nako, yang si Dandan, kahit tahimik lang yan, napakakulit talaga. Kanina hinayaan ko na lang sa shop kasi gusto niyang mag-design ng sariling bouquet. Tapos ito namang si Pat, kinukulit siya dahil gusto makipaglaro. Alam ko na ending yan. Nagtawanan silang dalawa. Haya, nagbangayan nga sila, pero nagkabati rin. Parang ako lang, nangaaway pero nagsasorry agad-agad. And they're cute too. Just like their mother. Ngumiti naman si Daisy. I love you and the kids. Matamis na wika nito na dahilan ng pagngiti ni Arkin. Ipinulupot muna ni Arkin ang mga braso niya sa bewang ng asawa bago sinabing, I love you guys so much. at dito na po nagtatapos ang kwento ni na Arkin at Daisy. Shoutouts naman po tayo sa mga avid listener ng Siren Radio. Shoutout po kay Angelita Ranario, Gloria Escobar, Abing La Chica, Romana Gorospe, Marilyn Alave from Hong Kong, Lily Roda Barshal, Ackerman Tagalog Radio, Eli Ramirez, Christy Lagramada, Lea Bareda, Vilma, Felorica, Mary Jane Vinaraw, Mary Turing from Minnesota, USA, Ellen Tanyo Basan listening po from Barangay Kilati, Toril, Davao City, Ara Adjani, Richelle Sonyo, Jennifer Daragay, Agnes Caragya, and to Jesusa listening po from Hong Kong. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pakikinig sa aming mga kwento. Kung nais nyo pong ma-shoutout sa ating next video, ay mag-comment lamang po sa ating comment section kasama ang inyong pangalan at lugar kung saan kayo nakikinig sa ngayon. Muli, ako po si Miss Demi. Marami pong salamat. Hanggang sa muli. Paalam!